Ayoko na sa kanya, ma. She's like a piece of old furniture in this house. Boring gasgas at amoy hospital tuwing uuwi. I deserve someone better, someone younger, someone who doesn't remind me of sickness and death every single day. Ang boses ni Alejandro ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Teresa. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang maliit na sobre at ang gintong medalya na kakakuha lang niya sa entablado ng Kapitolyo. Outstanding Nurse of the Province. Isang parangal para sa 27 taon ng pag-aalaga sa mga may sakit. Ngunit sa loob ng sarili niyang tahanan, siya ay itinuturing na lamang na isang lumang kagamitan na nawalan na ng silbi. Dahan-dahang napayuko si Teresa habang nakatingin sa sobrang hawak niya. Nilalaman nito ang 500,000 pisong cash prize na napanalunan niya. Buong akala niya ito ang magiging sagot sa mga lihim na utang sa sugal ni Alejandro na muntik nang sumira sa dangal ng kanilang pamilya. Balak sana niyang ibigay ito bilang sorpresa para sa kanilang anibersaryo, isang patunay na kahit pagod na ang kanyang mga kamay mula sa ospital, ang bawat sentimo ay para pa rin sa kapakanan ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Huminahon ka, Alejandro. Ang malamig na tinig ni Doña Imelda ang sumunod na narinig niya. Just keep playing the part of a loving husband. Kailangan nating makuha ang pirma niya para sa titulo ng mansyon. Kapag naisalin na sa atin ang lupang pamana ng nanay niya kahit itapon mo pa siya sa kalsada, wala na akong pakialam. Just one more signature, anak. Tiisin mo muna ang amoy ospital na yan. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang hangin sa paligid ay tila naging lason na humahagupit sa kanyang baga. Ang bawat salita ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang malapot na sakit na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang mansyong tinitirhan nila ay ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, ang tanging bagay na itinitira niya para sa kanyang sariling kinabukasan, ngunit ngayon ay pinagpaplanuhan na palang nakawin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ramdam ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang medalya na kanina lang ay sumasagisag sa kanyang tagumpay, ay tila naging isang mabigat na pasanin malamig at walang kabuluhan. Sa loob ng 27 taon, siya ang naging haligi ang tagapagligtas at ang takbuhan ng pamilyang ito. Pero sa isang iglap sa likod ng saradong pinto, nalaman niyang siya ay biktima lamang ng isang mahaba at masalimuot na panloloko. Hindi na niya napigilan ang sarili. Itinulak niya ang pinto. Ang paginggit ng kahoy ay tila isang sigaw ng babala. Napalingon sina Alejandro at Doña Imelda, ang kanilang mga mukha ay mabilis na nagbago mula sa pagiging mapang-api patungo sa isang mapait na pagkagulat. Teresa, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Alejandro, ang boses niya ay mabilis na nagbalat kayo ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Hindi nakasagot si Teresa. Ang kanyang lalamunan ay barado ng pait. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, at ang kanyang biyenan na pinagsilbihan niya ng higit pa sa isang tunay na anak. Inilapag niya ang medalya sa lamesa, ang tunog ng bakal sa kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang tiwala. Ito ba ang halaga ng 27 taon? Alejandro, ang kanyang tinig ay mahina paos, ngunit puno ng matinding pait. Amoy ospital, lumang muebles. Pagkatapos kong bayaran ang lahat ng utang mo, pagkatapos kong magtrabaho ng double shifts, para lang mabili ang gamot ni mama, ito ang matatanggap ko. Ito ang matatanggap. Tumayo si Doña Imelda, ang kanyang tindig ay puno ng kapalaluan. Huwag kang magdrama dito, Teresa. Utang na loob mo sa amin ang pagtira sa mansyong ito. Isang hamak na nurse ka lang bago ka napunta sa pamilya namin. Don't act as if you're the victim here. Victim, natawa si Teresa, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Narinig ko ang lahat. Ang titulo ng lupa ang pagtatapon sa akin. Alejandro, sabihin mo sa akin, totoo ba ang lahat ng ito? Sa halip na humingi ng tawad, lumapit si Alejandro at marahas na hinablot ang sobrang hawak ni Teresa. Kung narinig mo na, mas mabuti, para hindi na tayo maglokohan. Nasaan na ang titulo? Ibigay mo na sa amin para matapos na ito. Nagsimula ang isang mainit na pagtatalo sa itaas ng hagdanan. Habang sinusubukan ni Teresa na bawiin ng sobre ang galit ni Doña Imelda, ay sumabog. Sa isang mabilis at malupit na pagkakataon,
Habang pilit na inaagaw ng matanda ang bag ni Teresa, naramdaman ng babae ang isang malakas na tulak. Ang mundo ay tila bumagal. Nakita ni Teresa ang mga mata ni Alejandro, walang emosyon, walang pagtatangka na humawak, walang pagtatangka na iligtas siya. Siya ay nahulog. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila tumatama sa kanyang likod, isang sunod-sunod na hapdi na hindi mapantayan ng sakit sa kanyang puso. Nang tumigil ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng sala, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mahinang paghinga at ang malabong usapan sa itaas. Hindi siya agad nawalan ng malay. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang dalawang anino na dahan-dahang bumababa. Alejandro, ang bag niya, hanapin mo ang susi ng vault, utos ni Doña Imelda. Naramdaman ni Teresa ang mga kamay ng kanyang asawa na kinakalkal ang kanyang bag habang siya ay nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Walang tumawag ng ambulansya, walang sumigaw para sa tulong. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang mga papel na gawa sa kahoy at tinta habang ang buhay na nagmahal sa kanila ay dahan-dahang nauubos sa sahig. Sa gitna ng kadiliman na nagsisimulang lumamon sa kanyang kamalayan, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ni Teresa. Ito na ba ang katapusan ng aking pagsasakripisyo? O ito ang simula ng isang impyernong ako mismo ang magtatapos at tadara? Ang puting kisame ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto ng kalungkutan. Sa bawat pagkurap ng mga mata ni Teresa, naramdaman niya ang matinding bigat ng kanyang mga talukap, tila may mga batong nakapatong doon na pilit siyang ibinabaon sa kadiliman. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng bakal at gamot, isang paalala na siya ay buhay pa, kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan na sa paanan ng hagdanan ng kanilang mansyon. Hindi niya iginalaw ang kanyang katawan. Nanatili siyang nakahiga, pinakikinggan ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na pagtibok ng makinang nagbabantay sa kanyang puso. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang dalawang anino na pamilyar sa kanya. Ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan. Hindi sila nagdarasal, hindi sila umiiyak. Sila ay nagbubulungan, tila mga buitreng naghihintay kung kailan tuluyang bibigay ang kanilang biktima. Kailangang pumirma siya sa lalong madaling panahon. Alejandro, ang boses ni Doña Imelda ay parang kalawang na kumikiskis sa pandinig ni Teresa. The police are asking questions. Lola Chona and those gossiping neighbors are already talking. Kapag nalaman nilang may kinalaman tayo sa pagkahulog niya, our reputation will be ruined. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa pamilya natin. I know, Ma, pero look at her, she's barely conscious, sagot ni Alejandro. Walang bakas ng pagsisisi sa boses nito, tanging inis lang ang nananaig. Sana kasi hindi na lang siya lumaban. This is all her fault. Kung ibinigay na lang niya ang titulo, hindi sana umabot sa ganito. Dahan-dahang ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang panibagong tulak sa hagdanan, mas masakit, mas malupit. Doon sa loob ng maputing silid ng ospital, tuluyang namatay ang huling bahagi ng kanyang puso na nagmamahal sa lalaking ito. Ang pag-ibig na itinanim niya sa loob ng 27 taon ay tuluyan ng naging abo. Nang maramdaman niyang lumapit si Alejandro, sa kanyang tabi pinilit ni Teresa na magpakita ng kaunting malay. Dumilat siya ng dahan-dahan, ang kanyang paningin ay tila may manipis na ulap. Teresa, gising ka na ba? Ang boses ni Alejandro ay biglang nagbago, naging malambot. Naging mapagkalinga, isang kasinungalingang nakasanayan na niyang pakinggan. Thank God, pinag-alala mo kami ng husto. You had a terrible accident, Hon. Nahulog ka sa hagdan dahil siguro sa sobrang pagod. Isang accident. Yun ang gusto nilang paniwalaan niya. Gusto nilang burahin ang katotohanan gamit ang isang salita. Tumingin si Teresa kay Alejandro, pagkatapos ay kay Doña Imelda, na ngayon ay nakatayo na rin sa paanan ng kanyang kama, may hawak na mga dokumento. Teresa, ihas, simula ng matanda ang kanyang ngiti, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Para hindi na lumaki ang gulo, at para makapag-focus ka sa recovery mo, kailangan mong pirmahan ito. It's just a statement saying it was an unfortunate accident. You know how people talk, ayaw nating maging sentro ng iskandalo ang pamilya natin, di ba? Iniabot ni Alejandro ang isang ballpen.
Ang kamay ni Teresa ay dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng kumot. Nang hawakan niya ang panulat, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Akala ni Alejandro ay takot ito. Akala ni Doña Imelda ay panghihina. Ngunit sa loob ni Teresa, ang panginginig na iyon ay ang naglalagablab na puot na pilit niyang ikinukulong. Ang kanyang daliri ay mariing humawak sa ballpen, halos bumaon ang dulo nito sa kanyang balat. Ito ang golden moment ng kanyang pasya. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila isinusulat niya ang hatol para sa 2 taong nasa harap niya. Pinirmahan niya ang waiver, isang peking kalayaan para sa kanila, ngunit para kay Teresa, ito ang unang hakbang ng kanyang tahimik na digmaan. Good, now rest, Teresa. We will take care of everything, sabi ni Doña Imelda habang mabilis na kinuha ang papel, tila isang kayamanan na ninakaw. Lumabas ang mag-ina mula sa silid, bitbit ang kanilang tagumpay. Naiwan si Teresa sa katahimikan, ngunit hindi nagtagal, ay bumukas muli ang pinto. Isang lalaking nakaputing blouse ang pumasok. Si Dr. Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang lalim ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang chart ni Teresa. Lumapit ang doktor sa kanyang tabi. Sinuri nito ang kanyang mga vital signs ng walang kibo. Nang masiguro ni Mateo na wala ng ibang tao sa loob, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teresa. Alam ko ang nangyari, Teresa, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong pakikiramay. I saw the bruises on your arms. Hindi iyon nakuha sa simpleng pagkahulog lang. Bakit mo pinirmahan ang waiver? Tumingin si Teresa sa doktor. Sa gitna ng lahat ng panloloko si Mateo, ang tanging tao na tila nakakakita sa kanyang tunay na kalagayan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ngunit pilit siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng nabasag na kristal. Dok, marahan niyang tawag. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nagsumamo, ngunit hindi para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Tulungan mo ako. Ang bulong ni Teresa ay puno ng misteryo at pait. Tulungan mo akong mamatay sa paningin nila. Napatigil si Mateo. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila naging isang mabigat na sumpa. Hindi alam ng doktor kung ano ang ibig sabihin ni Teresa, ngunit sa talas ng tingin ng babae, alam niyang hindi ito isang hiling para sa wakas, kundi isang hiling para sa isang madilim at masalimuot na simula. At, bagay sa iyo ang silyang iyan, Ate Teresa. Para kang reyna ng mga basura nakaupo sa trono pero wala nang silbi. Ang boses ni Bianca ay parang isang matinis na haginit na pumunit sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang hipag ni Teresa sa pintuan na kapamewang at may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi, habang tinitingnan ang wheelchair na pinagkakaupuan ni Teresa. Wala rito ang bakas ng pag-aalala, tanging ang kislap ng katuwaan sa makitid nitong mga mata dahil sa wakas ang perpektong si Teresa ay bagsak na at hindi na makakalaban. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng hawak ni Dr. Mateo sa likod ng kanyang wheelchair. Ang init ng kamay ng doktor ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa laso ng mga salita ni Bianca. Hindi kumibo si Teresa. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay nanatiling walang kislap, tila isang kandilang tuluyan nang naubusan ng mitsa. Huwag mong pansinin ang mga salitang walang kabuluhan, Teresa. Bulong ni Mateo sapat na para siya lang ang makarinig. Tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Dahan-dahang itinulak ni Mateo ang wheelchair papasok sa ingranding pintuan ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa makinis na sahig ay tila isang bilang ng mga araw na ipinagkait sa kanya. Ang bango ng mga bulaklak na siya mismo, ang nagtanim sa hardin ay humahalo sa amoy ng alikabok at pagkabulok ng tiwala sa loob ng bahay na ito. Ang mansyong itinuring niyang kanlungan ay isa na ngayong malawak at malamig na kulungan. Dinala siya sa silid kainan kung saan nakahain ang pananghalian. Naroon si Alejandro abala sa pag-inom ng kape at tila hindi man lang napansin ang pagdating ng asawang galing sa bingit ng kamatayan. Nang tumingin ito, ang tanging mababakas sa mukha nito ay ang pagkayamot dahil sa abalang idinudulot ng isang taong kailangan pang alagaan. Nakahain na ang pagkain mo, Teresa. Malamig na sabi ni Alejandro habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet.
Bianca, asikasuhin mo ang ate mo. Dr. Mateo, salamat sa paghatid sa kanya. I'm sure you're very busy so we can take it from here. Lumapit si Bianca na may dalang isang mangkok ng kanin. Ang usok nito ay wala na tila kanina pa hinain at hinayaang lumamig sa hangin. Sa ibabaw ng kanin ay may ilang piraso ng tuyong isda, isang malaking insulto para sa isang pasyenteng kailangang magpalakas. O kumain ka na? Sabi ni Bianca habang marahas na inilapag ang mangkok sa harap ni Teresa. Ang tunog ng porselana sa kahoy na mesa ay tila isang sampal sa pandinig. Huwag ka nang maging choosy. Pabigat ka na nga sa bahay na ito, mag-iinarte ka pa ba? Isipin mo na lang na swerte ka pa dahil pinatira ka pa ni Mama dito pagkatapos mong mag-iskandalo sa hagdan. Kinuha ni Bianca ang kutsara at pilit na isinubo ang malamig na kanin kay Teresa. Ang butil ng kanin ay tila mga maliliit na bato sa loob ng bibig ni Teresa, matigas at walang lasa. Gusto niyang iluwa ang pagkain, gusto niyang sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Nginuya niya ang kanin kasabay ng kanyang sariling luha na pilit niyang nilunok. Bawat subo ay isang paalala, ito ang halaga ng kanyang katapatan sa loob ng 27 taon. Tumayo si Dr. Mateo, ang kanyang mukha ay naging seryoso at madilim. Wait, Bianca, that's not the proper way to feed a recovering patient. At hindi sapat ang sustansya ng pagkaing iyan para sa kanya. Don't tell me what to do in our house, Dr. Todd. Sagot ni Bianca ng may kasamang irap. Bisita ka lang dito. Si Teresa ay pamilya namin kaya alam namin kung ano ang nararapat sa kanya. Bago lumisan si Mateo, huminto siya sa tabi ni Teresa. Kunwari ay inaayos niya ang kumot sa binti nito, ngunit sa katotohanan ay may iniwan siyang isang maliit na piraso ng papel na maingat na itinago ni Teresa sa ilalim ng kanyang palad. Babalik ako bukas para sa check-up mo, sabi ni Mateo, nang malakas sapat para marinig ni na Alejandro. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagparating ng ibang mensahe. Magtiis ka, malapit na. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila isang malungkot na awit para kay Teresa. Nakahiga siya sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Hindi siya makatulog dahil sa hapdi ng kanyang likod at sa bigat ng kanyang isipan. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Nang kabilang silid, ang silid na dati nilang pinagsasaluhan ni Alejandro. Mula nang bumalik siya, pinalipat siya sa isang maliit na kwarto sa ibaba sa dahilan na mas madali siyang maasikaso doon. Ngunit alam ni Teresa ang totoo. Gusto lang nilang mawala siya sa paningin nila. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na iginalaw ni Teresa ang kanyang wheelchair patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid. Mula doon, tanaw niya ang hagdanan patungo sa itaas. Nakita niya ang isang anino ng babae na pumasok sa silid ni Alejandro. Hindi iyon si Bianca. Ang anino ay may mahabang buhok at ang tawa nito ay malandi, isang tunog na hindi kailanman narinig ni Teresa sa loob ng bahay na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang tunog ng tawanan mula sa silid ng kanyang asawa ay tila isang libong patalim na muling sumasaksak sa kanya. Doon sa gitna ng kadiliman, habang ang lahat ay natutulog, na patunayan ni Teresa na ang kanyang buhay ay pinalitan na ng tuluyan kahit hindi pa siya nalilibing sa lupa. Ano ang mas masakit? Ang mahulog sa hagdan at mabasag ang mga buto, o ang makita ang iyong asawa na may kasamang iba sa kama kung saan ka dati nanalangin para sa kanyang kaligtasan? Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng maliit na silid ni Teresa ay walang dalang init, tanging liwanag lamang na naglalantad sa bawat butil ng alikabok sa hangin. Para kay Teresa, ang bawat umaga ay tila isang panibagong entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang pinakamahirap na papel sa kanyang buhay, ang pagiging isang babaeng wasak, walang laban, at unti-unting namamatay ang diwa. Nakahiga siya ng diretso, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Kailangan niyang sanayin ang kanyang katawan na huwag gumalaw kahit na ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw na sa ngalay. Ang pagpapanggap na paralisado ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay hindi lamang pisikal na pagsubok, kundi isang mental na digmaan. Sa bawat yabag sa labas ng kanyang pinto, sa bawat boses na naririnig niya sa pasilyo, kailangan niyang manatiling bato. Bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Doña Imelda, suot ang kanyang mamahaling seda, na daster amoy mamahaling pabango
na tila sumasakal sa payapang hangin ng silid. May dala siyang isang baso ng tubig at isang pirasong gamot. Gising ka na pala, outstanding nurse. Ang boses ng matanda ay puno ng pangungutya. Sayang ang talino mo, no? Ngayon hindi mo man lang maabot ang sarili mong baso. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman kami masamang tao. Hanggat nananatili kang tahimik at hindi nagbibigay ng sakit ng ulo, bibigyan ka namin ng bubong sa itaas ng ulo mo. Inilapag ni Imelda ang baso sa maliit na lamesa, malayo sa abot ng kamay ni Teresa. Alam mo, ang laki na ng utang mo sa amin. Ang hospital bills mo, ang mga gamot na ito. Isang pirasong pirma lang naman sa titulo ng lupa ang hinihingi namin pero pinatagal mo pa. Look where it got you. Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ngunit sa loob niya ang bawat salita ni Imelda ay itinatala niya sa kanyang isipan. Ang bawat pang-iinsulto ay nagiging gasolina para sa apoy ng kanyang paghihiganti. Manasaan na yung resibo ng huling binili kong relo. Ang boses ni Alejandro ay narinig mula sa pasilyo. Pumasok ang lalaki sa silid, hindi man lang tiningnan ang asawang nakahiga. Kailangan ko ng cash, ma. Bianca is asking for more allowance at may mga kailangan din akong bayaran. Nasa study room, Alejandro? At huwag kang maingay, baka kung ano ang maisip ng asawa mo. Sagot ni Imelda habang nakatingin kay Teresa na parang isang basurahang nakaharang sa daan. She can't do anything, ma. Look at her. She's practically a vegetable now. Kibit balikat ni Alejandro. Lumapit ang lalaki sa kama at huminto sa tapat ni Teresa. Teresa, hon, if you can hear me, just know that I'm doing this for us. Kapag nakuha na namin ang pera sa lupa, maipapagamot ka namin sa pinakamagaling na doktor. So please cooperate. Isang halik sa noo ang ibinigay ni Alejandro bago sila lumabas ng silid. Ang halik na iyon ay tila isang bakas ng lason na gustong burahin ni Teresa sa kanyang balat. Nang masiguro niyang wala na ang dalawa at narinig ang tunog ng pagsasara ng pinto sa labas, dahan-dahang iginalaw ni Teresa ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kanyang unan may isang maliit na device na maingat na itinago ni Dr. Mateo sa huli nitong pagbisita. Isa itong maliit na monitor na nakakonekta sa mga hidden camera na palihim niyang inilagay sa loob ng mansyon sa tulong ng isang matapat na katulong na dati niyang natulungan. Pinindot ni Teresa ang play button. Ang screen ay nagpakita ng malinaw na imahe ng study room ni Alejandro. Nakita niya ang kanyang asawa na mabilis na binubuksan ang kanyang mga drawer, hinahanap ang anumang alahas o mahahalagang papel na maaari nitong maibenta. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Teresa ay ang usapan ng dalawa sa sala pagkatapos ng ilang minuto. Masigurado ka ba na hindi tayo mabubuking sa ginawa natin sa hagdan? Tanong ni Alejandro habang nagsasalin ng alak. Ang CCTV ay nabura ko na bago pa dumating ang mga pulis. At ang pirma niya sa waiver ay sapat na. Ang tanging kailangan na lang natin ay ang dokumento mula sa Canada, sagot ni Imelda. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa development project, aalis na tayo dito. Hahayaan na natin si Teresa sa pangangalaga ng gobyerno. It's better for everyone. Ang golden moment ni Teresa ay dumating nang mapansin niya ang isang maliit na detalye sa video. Sa likod ni Alejandro, may isang anino na nakatayo sa may pintuan ng kusina, si Bianca. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng gulat kundi ng pagkaganid. Binuksan ni Bianca ang kanyang pitaka at inilabas ang isang bundle ng mga perang alam ni Teresa na ninakaw mula sa kanyang emergency savings. Napahigpit ang hawak ni Teresa sa monitor. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakagigimbal na tuklas. Ang pamilyang ito ay hindi lamang naghihintay sa kanyang kamatayan. Matagal na nilang pinagpapartehan ang kanyang laman habang siya ay humihinga pa. Biglang narinig ni Teresa ang tunog ng pagpihit ng kandado ng kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang monitor sa ilalim ng kumot at ibinalik ang kanyang katawan sa posisyong paralisado. Bumukas ang pinto. Si Bianca ang pumasok, may dalang isang baso ng gatas. Ngunit ang ngiti sa mga labi nito ay mas madilim kaysa sa karaniwan. Ate Teresa, uminom ka muna para mabilis kang makapagpahinga, sabi ni Bianca. Habang inilalapit ni Bianca ang baso sa labi ni Teresa, napansin ni Teresa ang isang bagay. Ang gatas ay may kakaibang puting pulbos na hindi natunaw ng maigi sa gilid ng baso.
Cliffhanger, isang nakamamatay na laro ang sisimulan ni Bianca. Inumin man ni Teresa o hindi, ang katotohanang sinusubukan na siyang lasunin ng sarili niyang pamilya ay ang huling mitya na magpapasabog sa kanyang natitirang pasensya. Ang bawat patak ng gatas na pilit na idinidikit ni Bianca sa mga labi ni Teresa ay tila isang hatol ng kamatayan. Ramdam ni Teresa ang kakaibang amoy nito, isang matamis na halimuyak na pilit nagtatago sa mapait at nakakasulasok na chemical. Alam niya ang amoy na iyon. Bilang isang bihasang Yars, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ay ang amoy ng sedativa na kapag nasobrahan ay maaaring magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkukunwari, kailangang gumawa ng paraan si Teresa nang hindi nabubuko ang kanyang lihim. Habang inilalapat ni Bianca ang gilid ng baso sa kanyang bibig, biglang nagkaroon ng spasm ang kanyang leeg, isang hindi inaasahang paggalaw ng kalamnan na karaniwan sa mga biktima ng stroke. Tumapon ang maputing likido sa kanyang dibdib, dumanak sa malinis na kumot. At ang baso ay dahan-dahang gumulong mula sa kamay ni Bianca bago ito bumagsak sa sahig. Walang tunog ng pagkabasag dahil ang sahig ay balot ng makapal na alpombra, ngunit ang puting mantsa sa kumot ay tila isang selyo ng pagtataksil. Ano ba naman yan, Ate Teresa? Pati ba naman pag-inom ng gatas pahirap kapag bulyaw ni Bianca? Padabog nitong kinuha ang baso at mabilis na pinunasan ang kanyang mamahaling damit. Ang dumi-dumi mo na. Kung alam ko lang na ganito ka kalalasana sa ospital ka na lang pinabulok ni Kuya. Hindi kumibo si Teresa. Hinayaan niyang manatili ang malamig na gatas sa kanyang balat, tila isang paalala ng lason na muntik na niyang mainom. Lumabas si Bianca na bumubulong ng mga mura, iniwan siyang mag-isa sa kanyang malagkit at mabahong kalagayan. Ilang sandali pa bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mabibigat na yabag ni Alejandro ang narinig niya. Umupo ang lalaki sa gilid ng kama, ang bigat ng katawan nito ay tila isang malaking bato na dumadagan sa dibdib ni Teresa. Teresa, honsimula ni Alejandro. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari, may himig ng lungkot na tila galing sa isang ensayadong aktor. Sana naririnig mo ako. Alam mo ang hirap makita kang ganyan. Isipin mo na lang 27 taon tayong magkasama. Naaalala mo ba noong kinuha kita mula sa hirap? Noong wala kang kahit na ano, at ako lang ang naniwala sa'yo? Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kalooban ni Teresa. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya. Nakalimutan na ba ni Alejandro na siya ang nagpapakapagod sa double shift sa ospital para lang mabayaran ang mga utang nito sa kasino? Nakalimutan na ba nito na ang bawat butil ng kanin na kinakain nila sa loob ng maraming taon ay galing sa pawis at pagod niya bilang Yars? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Teresa. Ang pangalan ko, ang bahay na ito, ang buhay na pangarap ng maraming babae. Patuloy ni Alejandro habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ang haplos na iyon ay tila apoy na pumapaso sa balat ni Teresa. Kaya naman huwag mo na sana kaming pahirapan. Iyong titulo ng lupa sa Canada, alam kong itinatago mo iyon. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan at pangako hinding-hindi ka na masasaktan. Magiging maayos ang lahat. Ang golden moment ni Teresa ay dumating nang maramdaman niya ang panginginig ng boses ni Alejandro. Hindi ito panginginig ng pag-aalala, kundi ng desperasyon. Doon niya natanto na hindi lamang sila gahaman, sila ay nalulunod na sa utang at ang kanyang ari-arian, ang tanging salbabida nila. Dahan-dahang binitiwan ni Alejandro ang kanyang kamay at tumayo. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas. Kung hindi ka pa rin magsasalita, kung hindi ka pa rin makikipagtulungan, baka mapilitan si Mama na gawin ang ayaw nating mangyari. You know how she is, Teresa? She has connections in the local government. Maaari ka nilang ideklarang mentally unfit at ilipat sa isang institusyong hindi mo na nanaising makita. Lumabas si Alejandro, ngunit bago siya tuluyang makaalis, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Teresa mula sa pasilyo, ang boses ni Doña Imelda na may kausap sa telepono. Yes, I have the letter. Galing ito sa Immigration ng Canada, sabi ng matanda ng may halong katuwaan. Hinarang ko ito bago pa makarating sa kanya. So ang ibig ninyong sabihin, aprobado na ang visa niya at may malaking halaga ng pera na naghihintay sa kanya doon. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa.
Ang liham mula sa Canada, ang kanyang huling pag-asa para sa isang bagong buhay, ang kanyang exit plan na matagal niyang pinagtrabahuhan ay nasa kamay na ni Doña Imelda. Cliffhanger. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nawawala ang mga baraha ni Teresa. Ngayong alam na ng mga kaaway niya ang tungkol sa kanyang plano sa Canada, ano ang gagawin nila para masigurong hindi na siya makakaalis sa bansang ito ng buhay chamag Mesías? Sa pagitan ng dugo at apelido, doon lamang tayo magkakaintindihan, Doña Imelda. Ang mga salitang iyon ni Dr. Mateo na narinig ni Teresa mula sa speaker ng kanyang nakatagong monitor ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa huling muog ng kanyang pag-asa. Nakahiga siya sa dilim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang lalaking itinuring niyang tanging kakampi, ang doktor, na humahawak sa kanyang kamay sa gitna ng kanyang pag-iisa, ay may iba palang nilulutong plano sa likod ng kanyang likuran. Dahan-dahang gumalaw ang camera sa monitor. Nakita ni Teresa sina Mateo at Doña Imelda sa dulo ng madilim na pasilyo. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang nakatingin sa doktor. "Ano ang ibig mong sabihin, Mateo?" tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mahina, tila natatakot na may makarinig na iba. "Bakit mo ibinibigay sa akin ang impormasyong ito tungkol sa mga plano ni Teresa sa Canada? Hindi ba't ikaw ang tumutulong sa kanya?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. "Tutulungan ko siya kung iyon ang makakapagbigay sa akin ng gusto ko. Pero ngayong alam ko na ang itinatago ninyong lihim, bakit ako makikipagtulungan sa isang nurse na wala namang kapangyarihan kung maaari akong makipagkasundo sa reyna ng mansyong ito?" Humakbang si Mateo nang mas malapit kay Imelda. "Alam ko ang totoo, Donya. Alam kong hindi lang basta menopause na asawa ang dahilan kung bakit wala kayong anak na biolohikal ni Don Saturnino. At alam ko rin kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng dugong dumadaloy sa mga ugat ko. I am the rightful heir. Ibigay ninyo sa akin ang apelidong ipinagkait ninyo sa loob ng 30 taon at ibibigay ko sa inyo si Teresa sa isang pilak na platito." Ang paghinga ni Teresa ay tila huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kamangmangan. Si Mateo, ang anak sa labas ng yumaong asawa ni Doña Imelda, ang lalaking buong akala niya ay nagmamalasakit sa kanya, ay ginagamit lang pala siya bilang pain para makuha ang pagkilala ng pamilyang matagal nang nagtapon sa kanya. "At paano mo gagawin iyon?" hamon ni Imelda, bagaman halatang nakuha ni Mateo ang kanyang interes. "Madali lang." Sagot ni Mateo, ang tono ng boses ay tila isang negosyanteng nagbebenta ng isang lumang gamit. "Deklarahan nating incapacitated si Teresa. Pipirmahan ko ang lahat ng medical certificates. Sasabihin natin na ang pagkahulog niya sa hagdan ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang utak. Once she is legally declared unfit, all her properties, including the one in Canada, will fall into the hands of her legal guardian. At bilang asawa si Alejandro ang hahawak niyon, na kontrolado ninyo." Isang halakak na tila galing sa ilalim ng lupa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. "Matalino ka nga, Mateo. Tunay kang dugo ng mga Villarreal. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Kunin mo ang tiwala niya, paamuhin mo siya, at kapag handa na ang lahat, sabay-sabay nating kukunin ang lahat sa kanya." Nang mamatay ang usapan sa labas, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang silid ni Teresa. Ang monitor sa kanyang tabi ay naging itim na screen, ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila nakaukit na sa kanyang utak. Dahan-dahang dumaloy ang isang mainit na luha mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa kanyang unan. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang pusong tuluyan ng naging bato. Ang pagtataksil ni Alejandro ay masakit, ang kalupitan ni Imelda ay inaasahan na niya, ngunit ang pagkanulo ni Mateo ang siyang tuluyang pumatay sa dating Teresa. "Mali ang kinalaban ninyo, pa," bulong ni Teresa sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng gabi. "Akala ninyo ay hawak ninyo ang leeg ko. Akala ninyo ay isa lang akong biktima na naghihintay ng inyong awa." Inabot ni Teresa ang ilalim ng kanyang kama. Doon sa isang maliit na siwang na hindi mapapansin ng sinuman, kinuha niya ang isang recorder. Pinakinggan niya ang bawat segundo ng usapan ni Mateo
at Imelda na kakarating lang sa kanyang storage. Mayroon siyang armas, mayroon siyang ebidensya ng kanilang sabutan. Ngunit ang tanong ay ito, paano niya gagamitin ang mga barahang ito kung ang mismong doktor na dapat ay magliligtas sa kanya, ang siyang may hawak ng susi sa kanyang selda, cliffhanger habang nagpaplano si Teresa, ng kanyang susunod na hakbang, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Alejandro o ang mabangong amoy ni Imelda. Ito ay ang amoy ng antiseptic at ang malamig na presensya ni Dr. Mateo. Teresa, gising ka ba at bulong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama sa gitna ng kadiliman, may hawak na hiringgilya na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oras na para sa iyong espesyal na gamutan. Ang malamig na dulo ng karayom ay humalik sa balat ni Teresa, isang hapdi na hindi lamang bumaon sa kanyang laman, kundi pati na rin sa huling hibla ng kanyang tiwala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Teresa ang mukha ni Dr. Mateo. Ang mga matang dati ay tila puno ng kalinga, ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng kawalan. Huwag kang matakot, Teresa, tubulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng awa at ambisyon. Ito ay para lamang sa iyong katahimikan. Mas mabuting matulog ka na lang muna kaysa masaksihan ang unti-unting pagguho ng mundo mo. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagpasok ng likido sa kanyang ugat. Bilang isang nurse, alam niya ang lamig ng gamot na iyon, isang pampakalma na idinisenyo upang gawin siyang masunurin, upang ang kanyang isipan ay maging kasing lambot ng putik sa kamay ng mga magpapalayok. Ngunit hindi nila alam sa loob ng 3 buwan na pananatili niya sa ospital bago iuwi sa mansyon si nanay na ni Teresa ang kanyang sarili sa maliliit na doses ng mga katulad na gamot. Ang kanyang katawan ay may muog na laban sa lason ni Mateo. Pinanood niya ang pag-alis ni Mateo sa silid. Ang bawat yabag ng doktor sa sahig na kahoy ay tila isang bilang ng segundong nalalabi para sa kanila. Nang masigurong mag-isa na siya, hindi hinayaan ni Teresa na lamunin siya ng antok. Kinagat niya ang kanyang dila sapat na upang ang lasa ng sariling dugo ay magpanatiling gising sa kanyang diwa. Kinabukasan, ang plano ni Teresa ay nagsimulang kumilos sa gitna ng sikat ng araw. Pumasok si Bianca sa kanyang silid, dala ang isang baso ng juice na amoy asukal at pagpapanggap. Ate Teresa, may nahanap akong sulat sa ilalim ng cabinet ni Kuya. Simula ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang may makukuha siyang balato. Tungkol ito sa investment mo sa Canada. Sabi dito kailangan ng isang release fee na malaking halaga para makuha ang buong property. 1 milyon, ate. 1 milyon lang at magiging bilyonaryo na tayo. Isang manipis at tila pagod na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang daliri, itinuro ang isang lumang libro sa kanyang tabi. Doon aksidenteng nakasingit ang isang dokumentong gawa-gawa lamang niya, isang peking titulo na nagpapakita ng isang malawak na lupain sa Vancouver na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong piso. Bianca? Mahinang tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong. Huwag mong sasabihin kay Mama o kay Alejandro, gusto ko sa iyo mapunta ang porsyento. Tulungan mo akong makuha ang pera, mangutang ka, babayaran natin ng doble. Ang golden moment ni Teresa ay ang pagkislap ng matinding kasakiman sa mga mata ni Bianca. Nakita niya kung paano nilunok ng kanyang hipag ang pain. Ang babaeng dati ay tamad, at tanging pag-aayos lang ng mukha ang alam ay biglang naging abala. Hindi alam ni Bianca na ang release fee na pinaplano niyang utangin sa mga loan shark ay ang mitsang susunog sa kanyang sariling buhay. Panggako, ate, sekreto lang natin ito. Mabilis na sabi ni Bianca habang mabilis na isinusilid ang peking dokumento sa kanyang bag. Ako na ang bahala, ako ang magliligtas sa ating lahat. Nang makaalis si Bianca, nanatiling nakatitig si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, ngunit sa kalooban niya may isang uri ng kalayaang nagsisimulang mamukadkad. Ginagamit niya ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang pag-ibig sa salapi na higit pa sa halaga ng buhay.
Gabi na nang marinig ni Teresa ang malakas na sigawan mula sa baba. Ang boses ni Doña Imelda ay nangingibabaw puno ng takot at galit. Anong ibig mong sabihin na nawawala ang mga alahas sa Vault Alejandro? Ang sigaw ng matanda ay tila isang kulog sa tahimik na gabi. Sino ang kumuha nito? May magnanakaw sa loob ng bahay na ito. Hindi alam ni Imelda na ang kanyang sariling anak, na si Bianca, ang kumuha ng mga iyon upang gawing sangla sa mga loan shark na pinanggagalingan ng release fee para sa lupain sa Canada. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya ay nagsimula na, at ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang maghinala sa katabi nila sa hapagkainan. Cliffhanger, habang nagkakagulo sa ibaba, naramdaman ni Teresa ang isang malamig na presensya sa kanyang pintuan. Sa pagkakataong ito, hindi ito si Mateo o Bianca. Isang lalaking nakaitim na jacket, may takip ang mukha, at may hawak na matalim na bagay, ang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Ang mga loan shark na inutangan ni Bianca ay hindi na makapaghintay, at ang buhay ni Teresa ang gagawin nilang panigurado. Tag. Huwag kang malikot, nurse. Isang galaw mo lang hiwa ang leeg mo. Ang bulong na iyon ay tila hininga ng kamatayan na dumampi sa tenga ni Teresa. Ang talim ng kutsilyo ay malamig na nakadiit sa kanyang lalamunan, isang manipis na linya sa pagitan ng hininga at ng wakas. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang nagniningning ng mga mata ng estranghero. Ang nakikita niya, mga matang puno ng desperasyon at bagsik. Ang amoy ng murang sigarilyo at pawis ay humahalo sa antiseptic na palaging bumabalot sa silid, isang mantsa sa malinis na daigdig na pinilit itayo ni Teresa. Sa kabila ng matinding kaba na tila nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso, na natiling estatwa ang katawan ni Teresa. Bilang isang Yars, alam niya ang bawat ugat sa kanyang leeg. Alam niya kung gaano kabilis ang kamatayan kapag ang isang ugat ay naputol. Ngunit mas matindi ang puot kaysa sa takot. Habang nakadiit ang patalim, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ni Bianca, ang hipag na naging mitya ng panganib na ito dahil sa kanyang pagkaganit. Nasaan ang mga dokumento? Muling bulong ng lalaki, ang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Sinabi ng babae sa labas na nasa silid na ito ang titulo ng lupa sa Canada. Ibigay mo sa akin at hindi kita sasaktan, pero kapag nagmatigas ka, hindi ako mag-aalinlangan. Ang golden moment ni Teresa ay ang kanyang pananahimik sa gitna ng unos. Habang ang ibang tao ay baka sumigaw o magmakaawa, si Teresa ay nakikinig. Bilang isang nurse na sanay sa mga emergency room, binibilang niya ang bawat paghinga ng lalaki. Mababaw, mabilis. Ang lalaking ito ay hindi isang profesional na mamamatay tao. Siya ay isang taong binugbog ng utang at inutusan ng mga loan shark na pinagkakautangan ni Bianca. Hindi ako makagalaw. Ang paos na bulong ni Teresa, pinapanatili ang kanyang papel bilang paralisadong biktima. Nasa ilalim ng pangatlong drawer sa gilid ng kama. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ng lalaki sa kutsilyo. Sa sandaling tumalikod ito upang buksan ang drawer, narinig ni Teresa ang mahinang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Hindi ito ang malakas na pagbukas ni Bianca, kundi ang swabe at kalkuladong paggalaw ni Dr. Mateo. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa likod ng estranghero. Nagulat ang lalaki at mabilis na iwinasiwas ang kutsilyo, ngunit si Mateo ay mabilis na nakaiwas. Walang tunog ng suntukan, tanging ang marahas na pagkaladkad ng mabibigat na sapatos sa alpombra at ang malakas na paghinga ng dalawang lalaki. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Ang boses ni Mateo ay puno ng awtoridad, isang boses na tila nagpoprotekta, ngunit alam ni Teresa na may itinatagong lason. Tumakas ang estranghero sa bintana, iniwan ang silid na puno ng tensyon. Mabilis na lumapit si Mateo sa kama at hinawakan ang leeg ni Teresa upang tignan kung may sugat. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Are you okay, Teresa? Did he hurt you? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na gustong magpatahimik sa anumang hinala. Muntik na, bakit may mga ganyang tao sa loob ng mansyong ito? I told Alejandro and your mother-in-law na hindi ligtas ang paligid, but they wouldn't listen. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Teresa kay Mateo.
Napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa bulsa ng puting blouse ng doktor, may nakasingit na isang maliit na kulay asul na papel. Ang resibo mula sa pawn shop na ninakawan ni Bianca. Doon natanto ni Teresa ang isa pang masamang katotohanan. Hindi lamang si Bianca ang nagnanakaw sa loob ng bahay. Si Mateo ay kasabwat sa bawat paggalaw ng pamilya, tila isang linta na sumisipsip sa magkabilang panig. Upang masigurong siya, ang huling mananatiling nakatayo. Salamat, Doc, mahinang sabi ni Teresa pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Salamat sa pagliligtas sa akin. I will always protect you, Teresa. Sagot ni Mateo habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng babae. But for your safety, I think we should move up the schedule. Pipirmahan mo na ang medical evaluation bukas. It's for your own good, so we can transfer you to a private facility where these criminals can't find you. Nang lumabas si Mateo, binalot muli ng dilim ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakahiga si Teresa ng tuwid. Dahan-dahan niyang inabot ang ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang secret monitor ay naroon pa rin, ngunit may isang bagong notification na lumabas. Cliffhanger, ang message ay galing sa isang unknown number mula sa Canada. Teresa, why did you send the legal authorization to Dr. Mateo? Are you sure about giving him full control over your assets? Napahigpit ang hawak ni Teresa sa device. Hindi lamang pala ang kanyang pamilya ang niloloko ni Mateo. Ginamit na rin nito ang kanyang pangalan upang pasukin ang kanyang mga account sa ibang bansa. Sa bawat hakbang ni Teresa, tila laging nauna ng isang hakbang ang doktor. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na may hawak na ng kanyang pagkakakilanlan? Hindi mo na kailangan ang pasaporte na iyan, Teresa. Ang kailangan mo ay ang matutong tumanggap na dito sa Pilipinas ka na maghihingalo sa ilalim ng aking mga paa. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit at maingay na terminal ng airport. Nakaupo si Teresa sa kanyang wheelchair, mahigpit ang hawak sa kanyang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang nursing license, ang kanyang visa, at ang pag-asang makalayo sa impyernong ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay tila naging mga piraso ng papel na walang saysay sa harap ng kanyang biyenan. Nasa paligid nila ang mga tao, mga pamilyang nagbabalikan, mga overseas Filipino workers, OFW na puno ng pag-asa, at mga turistang masasaya. Ngunit sa gitna ng maraming tao, si Teresa ay tila isang isla ng pait at kawalan. Ang miyamira sa kanyang paligid ay hindi sapat upang lunurin ang nakakabinging tibok ng kanyang puso. Hon, pasensya na. It's for your own safety. Sabi ni Alejandro habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang maleta mula sa kamay ng porter. Ang boses nito ay puno ng peking lungkot, isang tono na matagal nang alam ni Teresa na isang malaking kasinungalingan. You're not fit to travel. Sabi ni Dr. Mateo, masyado pang mahina ang puso mo para sa mahabang flight patungong Vancouver. You don't understand, Alejandro. Ang bulong ni Teresa ay tila isang paos na hiling. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay parang isang sugat na bumubuka. Ipinaglaban ko ang pagkakataong ito. Pinagtrabahuhan ko ito sa loob ng maraming taon. Ang golden moment ng sakit ay nang makita ni Teresa ang pagdating ni Dr. Mateo mula sa likuran ni Doña Imelda. Hindi siya nakaputing blouse. Suot niya ay isang mamahaling suit at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging tagapagligtas. May hawak siyang isang asul na folder, ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng sabutan na ginawa ni Teresa laban sa kanila, ngunit ngayon ay hawak na ng kaaway. Teresa, I'm sorry, Tata. Sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. I had to do what is right. Inabot ko na kay Doña Imelda ang mga dokumento mo. Ang Bureau of Immigration ay may hawak na ng hold departure order dahil sa kasong isinampa nila laban sa iyo, ang pagnanakaw ng ari-arian ng pamilya Villarreal. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagbunghay ng kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay ay nangatog hanggang sa malaglag ang kanyang pasaporte sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang kalayaan. Ang bawat sakripisyo niya bilang Yars, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang mapunan ang pagkukulang ng pamilyang ito, ay tinumbasan ng isang napakasakit na pagtataksil
sa harap ng maraming tao. Akala mo ba matatalo mo ako sa sarili kong laro? Ang bulong ni Doña Imelda habang dahan-dahang yumuyukod upang pulutin ang pasaporte ni Teresa. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay narinig sa maliit na bahagi ng terminal. Maraming napalingon, ngunit ang malamig na tingin ni Doña Imelda at ang prestihiyo ng kanilang pangalan ang nagpatahimik sa sinumang gustong makialam. Ang sakit sa pisngi ni Teresa ay wala sa kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na tinapakan at tinurog hanggang sa maging pinongbuhangin. "Uwi na tayo, Teresa," sabi ni Alejandro habang itinutulak ang wheelchair niya pabalik sa labas palayo sa mga eroplanong lilipad patungo sa kalayaan. "Huwag kang mag-alala, aalagaan ka pa rin namin. Pero sa pagkakataong ito wala ka nang itatago sa amin." Habang isinasakay siya sa kotse, nakita ni Teresa ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na kayang pumatak dahil sa tindi ng pagod. Doon niya tinanong ang kanyang sarili, bakit ang isang pusong tanging ang magmahal at magsilbi ang alam ay siyang palaging ginagawang biktima ng mundong mapagkanulo? Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban? O ito ang simula ng isang gabi na walang hangganang dilim? Patrick Beckett. Dito ka nababagay, Teresa. Sa dilim sa gitna ng mga alikabok at mga alaalang itinapon na ng panahon. Dahil sa pamilyang ito, isa ka na lang ring lumang gamit na wala ng pakinabang. Ang boses ni Dr. Mateo ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo habang dahan-dahan niyang isinasara ang mabigat na pintuan ng attic. Ang tanging liwanag na natitira ay nagmumula sa isang maliit at maduming bintana na halos hindi na masilip ang langit. Dito siya dinala ni na Alejandro pagkakagaling sa airport, hindi sa kanyang silid, kundi sa bodega sa itaas ng mansyon na puno ng mga sirang muebles at mga amoy ng lumang papel. Nakatigil ang wheelchair ni Teresa sa gitna ng silid. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod, hindi dahil sa init, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang katawan at kaluluwa. Ang mansyong ito na pinagsilbihan niya ng 27 taon ay naging isang malaking selda na may rehas na gawa sa pagtataksil. Bakit, Mateo? Yung bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Bakit mo kailangang gawin ito? Akala ko ba ay magkaibigan tayo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng nakakangilong tunog sa lumang sahig na kahoy. Friendship business is business, Teresa. At sa mundong ito, ang dugo ay mas malapot kaysa sa kahit anong pangako. Yumukod si Mateo, sapat na para maamoy ni Teresa ang bango ng kanyang mamahaling pabango na tila isang insulto sa mabahong bodega. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Si Don Saturnino Villarreal, ang asawa ni Doña Imelda, ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng ito bago ka pa dumating. I am the rightful heir, Teresa. Ako ang anak sa labas na itinapon nila sa kalsada habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan ng mansyong ito. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang pagtulong ni Mateo, ang pag-aalaga nito sa kanya sa ospital, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang masalimuot na paghihigante. Hindi lang pera ang gusto ni Mateo. Gusto niyang bawiin ang pangalang ipinagkait sa kanya at siya si Teresa ang ginawa niyang tuntungan. Ibibigay ko sa kanila ang pirma mo, patuloy ni Mateo habang hinihimas ang gilid ng wheelchair ni Teresa. At kapalit niyon, kikilalanin ako ni Imelda bilang isang tunay na Villarreal. It's a fair trade, don't you think? You get to rest here and I get to have the life I deserve. Nang lumabas si Mateo at narinig ni Teresa ang tunog ng bakal na kandado na nagagapos sa kanya sa attic, binalot siya ng isang katahimikan na tila sumasakal sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, ngunit tanging ang mahinang pagtibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay, natabig niya ang isang tumpok ng mga lumang libro sa kanyang tabi.
Isang maliit at kupas na kwaderno ang nalaglag mula sa isang sirang baul. Ang golden moment ni Teresa ay ang sandaling hinawakan niya ang kwadernong iyon. Sa loob nito nakita niya ang sulat kamay ng kanyang yumaong ina na dati ring nagsilbi sa mansyong ito. Binuksan ni Teresa ang mga pahina sa ilalim ng malamlam na liwanag. Doon sa bawat salitang isinulat ng kanyang ina, nabuksan ang isang lihim na matagal nang ibinaon ni Doña Imelda. Ang kamatayan ng ina ni Mateo, hindi iyon aksidente. Isang liham ang nakasingit sa huling pahina, isang confession mula sa isang dating katulong tungkol sa kung paano ipinag-utos ni Imelda na itabi ang babaeng naging mitya ng kahihiyan ng kanyang asawa. Napahigpit ang hawak ni Teresa sa kwaderno. Ang kanyang puso, na tila kanina lang ay patay na, ay muling tumibok ng may bagong layunin. Hawak niya ang alas na sisira sa alyansa ni na Mateo at Imelda. Hawak niya ang katotohanang maglalagay sa reyna ng mansyong ito sa likod ng mga rehas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, narinig niya ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Hindi ito ang mabilis na hakbang ni Mateo. Ito ay ang mabagal at nakakatakot na yabag ni Alejandro. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo si Alejandro sa dilim, may hawak na isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng pagmamahal. Cliffhanger, Teresa. Ang boses ni Alejandro ay puno ng isang uri ng panganib na hindi pa naririnig ni Teresa noon. Alam kong may nahanap ka sa loob ng baul na yan. Ibigay mo sa akin ang kwaderno bago ko pa malimutan na naging asawa kita. Ibigay mo sa akin yon, Teresa. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Alejandro ay tila isang nagngangalit na hayop habang dahan-dahan siyang lumalapit sa wheelchair ni Teresa. Ang liwanag mula sa kanyang dalang flashlight ay tumatama sa luma at kupas na kwaderno, ang tanging ebidensya ng isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Sa loob ng madilim at maalikabok na attic, ang bawat hininga ni Alejandro ay tila usok ng puot na gustong lumamon sa natitirang lakas ni Teresa. Niyakap ni Teresa ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang magaspang na balat ng lumang aklat sa kanyang mga braso, isang yakap na tila yakap na rin ng kanyang yumaong ina. Hindi ito sa iyo, Alejandro. Ang bulong ni Teresa, ang kanyang boses, ay nanginginig ngunit may pait ng paninindigan. Ito ang boses ng katotohanan na pilit ninyong pinapatay. Katotohanan, walang halaga ang katotohanan sa isang babaeng baliw at paralisado na. Asik ni Alejandro. Habang sinusubukan niyang hablutin ang kwaderno, isang malakas na ingay mula sa labas ng mansyon ang bumasag sa tensyon ng gabi. Ang tunog ng mga nag-uusap na tao, ang ingay ng mga tricycle na humihinto sa tapat ng gate, at ang malakas na boses ni Lola Chona, ang reyna ng mga marites sa kanilang barangay, ay umabot hanggang sa kaitaasan ng attic. Doña Imelda, lumabas kayo riyan. Bakit may mga balitang kumakalat na ikinulong ninyo si Teresa? Isang bayaning nurse, itatago ninyo, ang sigaw ni Lola Chona ay tila isang kampana na nagpapagising sa natutulog na katarungan. Nanigas si Alejandro. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng bangis ay biglang nabalutan ng takot. Sa kulturang Pilipino, ang hiya ay mas masakit pa sa sugat ng patalim. Ang boses ng komunidad, ang alingasngas ng mga kapitbahay, ang siyang pinakamalaking takot ng mga Villarreal. Hindi nila alam bago pa man madala si Teresa sa attic na gawa na niyang magpadala ng isang mensahe sa dating katulong na ngayon ay kanang kamay na ni Lola Chona. Isang simpleng text. Tulungan ninyo ako. Ikinulong nila ako sa attic. Ano ang ginawa mo, Teresa? Ang bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pangamba habang nakatingin sa bintana. Nakita niya ang mga ilaw ng flashlight ng mga tanod at ang ilang mga taong may hawak na cellphone kumukuha ng video sa harap ng kanilang mansyon. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakatago sa dilim, Alejandro. Sabi ni Teresa habang dahan-dahang sumisilay, ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mansyong ito ay may mga pader, pero ang mga pader na iyan ay may mga tenga sa labas. Bumukas ang pinto ng attic at pumasok si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel dahil sa matinding tensyon. Alejandro, ang mga pulis.
Kasama nila ang Bishop May nagsumbong na ginagawa nating bilanggo ang asawa mo. Pabamapuat haptagtaapatan kima. Ang pagbagsak ng dangal ng mga Villarreal ay nagsisimula na. Ang bawat bulong ni Lola Chona sa labas ay tila mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa si Dr. Mateo na nakatayo sa likuran ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa labas, kundi sa kwadernong hawak ni Teresa. Alam ni Mateo na ang nasa loob ng kwadernong iyon ang sisira sa kanyang pagkakataong maging isang Villarreal o ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin si Doña Imelda habang buhay. Ibigay mo sa akin ang kwaderno, Teresa, ang malamig na utos ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Bago pa sila makapasok dito, kailangang mawala ang ebidensyang iyan. Cliffhanger habang naririnig ang malakas na katok ng mga awtoridad sa main gate sa ibaba, isang desisyon ang kailangang gawin ni Teresa. Isuko ang kwaderno kay Mateo para sa kanyang pansamantalang kaligtasan o itaya ang kanyang buhay at hayaang pasukin sila ng mga pulis habang hawak ang lihim ng kamatayan ng ina ng doktor. Huwag kang lalapit, Mateo, ang huling babala ni Teresa habang dahan-dahang idinidikit ang isang posporo sa gilid ng kwaderno. Isang hakbang pa at ang katotohanang hinahanap mo ay magiging abo kasama ng pangarap mong maging isang Villarreal. Mamatay man ang katotohanan sa apoy, hindi na mabubura ang uling na iiwan nito sa inyong mga budhi. Ang tinig ni Teresa ay hindi na ang paos na bulong ng isang biktima. Ito ay isang matatag at malamig na proklamasyon na tila yelo sa mainit na tensyon sa loob ng attic. Ang posporo sa kanyang kamay ay nagniningning, ang maliit na apoy ay sumasayaw sa gitna ng dilim, tila nanunukso kay Dr. Mateo na handang sumunggab. Teresa, huwag kang tanga! Kapag sinunog mo yan, wala ka ng alas laban sa amin. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang mangyayari sa iyo. Matagal na akong walang iniisip, kundi ang kapakanan ninyo, Alejandro, sagot ni Teresa habang nakatitig ng diretso sa asawa. Sa loob ng 27 taon, ang bawat tibok ng puso ko ay para sa pamilyang ito. Pero ngayon, ang bawat hininga ko ay para na sa hustisya. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba, ang tunog ng pangunahing pinto ng mansyon na sa pilitang binuksan. Narinig ang mga yabag ng maraming tao, ang kalansing ng mga kagamitan ng pulis, at ang malumanay ngunit makapangyarihang boses ng bishop. Doña Imelda, buksan ninyo ang silid na ito sa ngalan ng batas at ng simbahan. Ang boses ng hepe ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Namutla si Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang kwintas na perlas, ang simbolo ng kanyang peking kabanalan. Ayusin ninyo ang sarili ninyo, Alejandro, kunin mo ang wheelchair, Mateo. Gawin mo ang tungkulin mo bilang doktor. Sabihin mo na nagkaroon siya ng breakdown kaya natin siya dinala rito. Sa isang mabilis na pagkakataon, hinablot ni Alejandro ang wheelchair at sa pilitang isinakay si Teresa. Mabilis na kinuha ni Mateo ang kwaderno mula sa kamay ni Teresa na hindi na lumaban dahil alam niyang ang tunay na laban ay wala sa madilim na attic, kundi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala. Dinala nila si Teresa pababa. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila isang dahan-dahang pagbagsak, patungo sa huling paghuhukom. Pagdating sa malawak na sala, sinalubong sila ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na kasama ni Lola Chona. Naroon ang bishop, suot ang kanyang sutana at ang mga pulis na nakahanda. Bishop, salamat sa pagdating ninyo. Simula ni Doña Imelda, mabilis na nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Pasensya na kayo sa gulo. Ang pobreng si Teresa bigla na lang nagkaroon ng matinding hallucination pagkatapos ng aksidente. Kinailangan namin siyang ilayo sa ingay para makapagpahinga. Hallucination. Ang boses ni Lola Chona ay puno ng sarkasmo. Bakit kailangang sa attic, Donya? At bakit may kandado sa labas? Akala ba namin ay ginagamot ninyo ang aming bayaning nurse? Lumapit ang bishop kay Teresa. Anak, sabihin mo ang totoo. May masama bang nangyayari sa loob ng tahanang ito? Tumingin si Teresa sa bishop, pagkatapos ay kay Alejandro na mahigpit ang hawak sa likod ng kanyang wheelchair, isang babala na huwag siyang magsalita.
Tumingin din siya kay Mateo na may hawak pa rin ng kwaderno, tila nanunukso na hawak nito ang kanyang kapalaran. Ang golden moment ni Teresa ay ang dahan-dahan niyang pagtayo mula sa wheelchair. Ang lahat ay napasinghap. Ang akala nilang paralisadong babae ay dahan-dahang tumindig, nang tuwid ang kanyang likod, ay kasing tatag ng isang puno na hinarap ang pinakamalakas na bagyo. Hindi po ako baliw, Bishop. Ang boses ni Teresa ay malinaw at malakas sapat para marinig ng mga kamera. At hindi rin po ako paralisado. Ang tanging lumpo sa bahay na ito ay ang konsensya ng mga taong nakatayo sa likuran ko. Sa isang mabilis na galaw kinuha ni Teresa ang isang remote control mula sa kanyang bulsa, ang remote na konektado sa malaking smart TV sa sala. Nais ninyo bang makita ang hallucination na sinasabi ni Doña Imelda? Nais ninyo bang makita ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng asawa ko? Pinindot ni Teresa ang play button. Ang screen ay nagpakita ng malinaw na video ang gabi ng anibersaryo. Ang pagtulak ni Doña Imelda kay Teresa sa hagdanan. Ang panonood ni Alejandro habang naliligo sa dugo ang kanyang asawa, ang paghalughog nila sa kanyang bag habang siya ay naghihingalo. Ang buong sala ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Bago ito pinalitan ng mga bulungan ng galit at gulat. Si Doña Imelda ay napahawak sa lamesa, ang kanyang mukha ay tila isang bangkay na binuhusan ng suka. Si Alejandro ay hindi makatingin sa mga pulis. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang i-play ni Teresa ang audio recording ang boses ni Mateo at Imelda. Sa attic pinag-uusapan ang pagnanakaw sa ari-arian at ang pagpatay sa ina ni Mateo, 30 taon na ang nakalilipas. Ikaw? Ang bulong ni Mateo ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin kay Doña Imelda. Pinatay mo ang nanay ko? Sabi mo namatay siya sa panganganak. Mateo, makinig ka. Pilit na paliwanag ni Imelda ngunit ang bawat salita niya ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Huwag mo akong hawakan, Kalka. Sigaw ni Mateo. Ang kwadernong hawak niya ay nalaglag sa sahig bumukas sa pahinang may confession ng katulong. Lahat kayo ay mga halimaw, hamam. Lumalapit na ang mga pulis kay Alejandro at Imelda. Ang mga poses ay kumakalansing isang tunog na para kay Teresa ay tila isang matamis na musika ng kalayaan. Ang hiya na pilit na iniiwasan ni Imelda ay tuluyan ng lumamon sa kanila sa harap ng buong bansa. Bishop tayo, sabi ni Teresa habang nakatitig sa screen ng TV. Iniaalay ko po ang mansyong ito at ang lahat ng lupang nakapangalan sa akin para sa mga biktima ng pang-aabuso. Wala na akong gustong matira sa akin mula sa pamilyang ito. Gusto ko nang lumabas sa pintuang iyan ng malinis. Cliffhanger, habang inaaresto sina Alejandro at Imelda, biglang kumuha ng isang scalpel si Mateo mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya sumugod sa mga pulis kundi kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kung hindi ako magiging Villarreal, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa iyo, Teresa. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng sala. Isang tao ang tumumba at ang puting blouse ni Teresa ay muling nabahiran ng pula. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo ng dugong hindi mo kayang bayaran, Mateo. Ang tinig ni Teresa ay nanatiling kalmado sa gitna ng sigawan at kaguluhan sa sala. Ang talim ng scalpel ay bahagyang dumaplis sa kanyang balikat sapat na upang magkaroon ng isang manipis na linyang pula sa kanyang puting blouse. Ngunit bago pa makagawa ng mas malalim na pinsala si Mateo, ay mabilis na itong napaigpaw ng mga pulis. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng doktor sa sahig at ang kalansing ng scalpel na tumilapon sa malayo ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang sumpa. Walang takot na makikita sa mga mata ni Teresa. Tiningnan niya si Mateo na ngayon ay nakadapa sa sahig pinipigilan ng 2 opisyal. Ang lalaking akala niya ay katuwang niya sa paggaling ay isa lamang palang anino ng nakaraan uhaw sa pagkilalang kailanman ay hindi maibibigay ng perang ninakaw. Ang tunay na lason, Mateo, ay hindi ang nasa hiringgilya mo, mahinang sabi ni Teresa habang hinahawakan ang kanyang sugatang balikat, kundi ang galit na kinimkim mo na naging dahilan para maging katulad ka rin ng mga taong kinamumuhian mo. Sa kabilang bahagi ng sala, ang reyna ng mansyon ay tuluyan ng gumuho. Si Doña Imelda ay nakasandal sa kanyang mamahaling silya. Ang kanyang kaliwang bahagi ng mukha ay dahan-dahang nangungulubot at bumabagsak.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat puno ng takot, ngunit wala ng boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang matinding hiya na idinulot ng pagkakabunyag ng kanyang mga lihim sa harap ng bishop at ng media ay naging sapat na dahilan para ang kanyang sariling katawan ay sumuko. Mamama ang sigaw ni Alejandro habang sinusubukang lumapit sa ina, ngunit ang mga poses sa kanyang mga kamay ay naging hadlang. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang mapait na tawa ng tadhana. Ang lalaking dati ay puno ng yabag at kapangyarihan, ay ngayon ay isang kaawa-awang anino na lamang nagmamakaawa sa mga taong dati ay tinitingnan niya ng mababa. Teresa, please, parang awa mo na itigil mo na ito. Pagmamakaawa ni Alejandro ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Gagawin ko ang lahat. I'll change. Just tell the police it was all a misunderstanding. Asawa mo ako, Teresa, 27 taon. Di ba? Huminto si Teresa sa harap ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, tanging isang malalim at nakakapagod na awa. Ang asawang kilala ko, Alejandro, ay namatay na noong gabing itinulak niyo ako sa hagdan. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangherong hindi ko nakilala. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng bawat sakripisyo, bawat gabing pagpuyat, at bawat pag-asang binuo niya sa loob ng halos 3 dekada. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang golden moment ay ang sandaling binitiwan niya ang singsing sa sahig ng mansyon. Walang tunog ng pagsigaw, tanging ang mahinang pagtalbog ng ginto sa makinis na tiles na tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pait. Ang mansyong ito pamain, baling ni Teresa sa bishop at sa mga autoridad, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Mula sa araw na ito ay hindi na pag-aari ng mga Villarreal. Ang lahat ng dokumento ng donasyon ay pirmado na. Gamitin ninyo ito para sa mga batang walang masilungan at sa mga babaeng biktima ng karahasan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay kailangang linisin ng panalangin mula sa dumi ng kasakiman. Habang inilalabas si Alejandro at si Mateo na nakaposas at habang isinasakay sa ambulansya ang paralisadong si Doña Imelda, naiwan si Teresa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay nagsimulang bumalot sa paligid, ngunit hindi na ito ang nakakasakal na katahimikan ng attic. Ito ay ang katahimikan ng isang pagsisimula. Tapos na, Teresa, bulong niya sa kanyang sarili. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, malaya buhay at handa ng humilom. Cliffhanger, habang paalis na ang mga pulis, lumapit si Lola Chona kay Teresa at may iniabot na isang asul na sobre. Teresa, may humabol na mensahe mula sa airport kanina. May isang tao raw na naghahanap sa iyo mula sa Vancouver. Hindi ito tungkol sa pera o sa lupa. Tungkol daw ito sa isang anak na akala mo ay matagal na ring nawala. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Isang sekretong mas malalim pa sa mga lihim ng mansyon, ang tila handa ng sumabog. Ang kanyang nakaraan ay hindi pa pala tapos magsalita. Anak, buhay ang anak ko. Ang tinig ni Teresa ay tila isang marupok na sinulid na handang maputol sa gitna ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang asul na sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, kung saan ang mga bakas ng kaguluhan kanina ay naroon pa rin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paghukay sa isang sugat na 20 taon na niyang pilit na pinagagaling. Inilabas niya ang isang lumang larawan at isang sertipiko mula sa isang ospital sa Vancouver. Isang sanggol na may mga matang kawangis ng sa kanya. 20 taon na ang nakalilipas, sinabi ni Doña Imelda at Alejandro na namatay ang kanyang panganay sa loob ng sinapupunan dahil sa kanyang pagpapabaya at pagkapagod sa trabaho. Iyon ang naging tanikala na ginamit nila upang igapos siya sa utang na loob at sisi sa loob ng maraming dekada. Ipinagpalit nila ang anak mo sa isang malaking investment fund sa Canada, Teresa. Bulong ni Lola Chona, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pakikiramay. Ang akala mong pumanaw na sanggol ay dinala ng isang mag-asawang banyaga. Ngayon ang batang iyon ay naghahanap sa kanyang tunay na ina. Naroon siya naghihintay sa Vancouver. Dahan-dahang napaupo si Teresa sa sahig. Ang bawat luhang pumatak sa larawan ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang 27 taon ng kanyang pagtitiis
ay hindi lamang pala tungkol sa isang mansyon o sa isang lalaking walang dangal. Ito ay tungkol sa isang buhay na ipinagkait sa kanya. Ang matinding puot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagniningning na layunin. Ang mabawi ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang linggo ang lumipas ang hatol ng langit ay tuluyan ng bumagsak sa pamilya Villarreal. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa Manila, nakaupo si Alejandro sa isang manipis na banig. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, wala na ang bango ng kanyang imported na sigarilyo. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pagpusta sa kasino, ang alam ay ngayon ay puno ng kalyo mula sa paglilinis ng pasilidad. Nang bumisita si Teresa, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang saksi sa katarungan, hindi makatingin ng diretso si Alejandro. "Teresa, di please baka pwedeng bawasan ang demanda." Ang boses ni Alejandro ay paos at puno ng desperasyon. "Hindi ko kakayanin ang 15 taon dito. Mamamatay ako sa loob hon." Ang 15 taon ay maikli kumpara sa 27 taon na kinuha mo sa akin, Alejandro. Ang malamig na sagot ni Teresa mula sa kabila ng rehas. "At mas maikli pa ito kumpara sa 20 taon na ipinagkait ninyo sa akin ang aking anak. Huwag kang mag-alala, bibisita ako. Sa araw na malaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo." Samantala sa isang liblib na sulok ng tondo, sa isang maliit na kwarto na halos hindi mapasok ng sikat ng araw, ay naroon si Bianca at ang paralisadong si Doña Imelda. Ang mansion ay tuluyan ng nakuha ng simbahan at ginawang ampunan. Ngayon ang dating reyna ng lipunan ay nakahiga sa isang lumang katre, hindi makapagsalita, ang tanging nagagawa ay ang pumatak ang luha habang tinitingnan ang bubong na may tumutulo tuwing uulan. Si Bianca na dati ay tanging luho, ang alam ay kailangang magtinda ng kakanin sa kalsada upang may maipakain sa biyenan na dati niyang kinatatakutan. Ang karma ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging tumpak. Ang bawat pangungutya ni Bianca kay Teresa noon ay bumalik sa kanya sa bawat tingin ng mga kapitbahay na alam ang kanilang sinapit. Dumating ang araw ng pag-alis ni Teresa. Sa Terminal 1 ng airport, hindi na wheelchair ang kanyang gamit. Nakatayo siya nang matuwid, suot ang isang simpleng puting blusa na sumasagisag sa kanyang muling pagsilang. Ang kanyang pasaporte ay tatak na ng kalayaan. Bago siya pumasok sa loob, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang sikat ng araw na tumatama sa lupain ng kanyang sinilangan. Wala na ang pait, wala na ang bigat. "Goodbye, Pilipinas," bulong ni Teresa habang dahan-dahang humahakbang patungo sa boarding gate. "Hello, Vancouver, anak. Hintayin mo si Mama." Cliffhanger, habang nakaupo sa loob ng eroplano, binuksan ni Teresa ang kanyang tablet upang tignan ang huling mensahe mula sa kanyang abogado. Isang dokumento ang naka-attach, ang huling testamento ni Don Saturnino na matagal nang itinago ni Imelda. Sa dulo ng dokumento, may isang pangalan na hindi kailanman nabanggit sa buong paglilitis. Isang pangalan na magbubukas ng panibagong pinto sa Vancouver na hindi inaasahan ni Teresa. Sa ilalim ng malawak at maputing langit ng Vancouver, ang bawat hininga ni Teresa ay naglalabas ng manipis na usok, isang palatandaan ng lamig na hindi nakakasakit, kundi nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging buhay. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bintana ng ospital, kung saan siya ngayon ay nagsisilbi bilang isang iginagalang na head nurse. Ang kanyang puting blouse ay kasing puti ng niebe sa labas, malinis, walang mantsa ng pait at puno ng bagong pag-asa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang huling pahina ng testamento ni Don Saturnino na dala-dala niya mula sa Pilipinas. Ang lihim na pangalang nakasulat doon ay hindi isang kaaway, kundi isang pangako. Nakasulat doon na ang lahat ng yaman ni Saturnino sa ibang bansa ay inilaan niya para sa babaeng mag-aalaga sa katotohanan. Hindi pala bulag ang matanda. Alam niya ang kalupitan ni Imelda at ginawa niyang tanging tagapagmana si Teresa kung sakaling mabunyag ang lahat. Ang kayamanang ito ang nagbigay kay Teresa ng kakayahang itayo ang kanyang buhay at hanapin ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat. Narinig ni Teresa ang mahinang pagpihit ng pinto. Isang matangkad na binata ang pumasok, may bitbit na 2 baso ng mainit na tsokolate. Ang mga mata nito ay kasing ningning ng mga bituin at ang ngiti nito ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng sugat ni Teresa.
Mom, you're staring at the snow again, sabi ni Gabriel sa malambot na Taglish. Mainit pa itong chocolate. You need to rest, halos buong shift ka na namang nakatayo. Napangiti si Teresa habang tinatanggap ang baso. Ang marinig ang salitang mom mula sa anak na akala niya ay naging abo na ay isang himala na hindi niya pagsasawaang pakinggan. I'm fine, Gabriel. Tinitignan ko lang kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng kinatatakutan. Natahimik ang dalawa habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng mga snowflakes. Sa malayong dako sa kabilang panig ng mundo, alam ni Teresa na ang katarungan ay patuloy na gumagawa ng kanyang tungkulin. Si Alejandro ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan, at si Doña Imelda ay bilanggo ng kanyang sariling katawan sa isang madilim na sulok ng tondo. Ngunit para kay Teresa, ang mga aninong iyon ay wala ng kapangyarihan. Ang pagsisisi ay wala na sa kanyang puso. Pinatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad para kay Teresa ay hindi ang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Mom, are you happy? Tanong ni Gabriel habang nakatingin din sa labas. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng kanyang anak, isang kamay na matatag at puno ng buhay. Higit pa sa masaya, Gabriel, malaya na ako. At sa wakas narito na ako sa lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi isang sakripisyo, kundi isang biyaya. Ang huling sikat ng araw bago ang dapit hapon ay tumama sa mukha ni Teresa. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng yars na itinulak sa hagdanan. Ang tanging makikita ay ang isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil, isang phoenix na lumipad ng mataas at natagpuan ang kanyang tahanan sa gitna ng lamig dahil ang init ng kanyang puso ay sapat na upang tunawin ang kahit anong yelo ng nakaraan. Ang bawat patak ng luha noon ay naging perlas ng karunungan ngayon. Ang bawat sugat ay naging medalya ng katapangan. At sa katahimikan ng Vancouver, natapos ang kwento ng pait at nagsimula ang isang walang hanggang awit ng pag-ibig at katarungan. Ang lamig ng hangin sa Vancouver ay naging saksi sa huling paghilom ng mga sugat ni Teresa. Sa bawat yakap niya kay Gabriel, tila ba dahan-dahang natutunaw ang yelo ng pait na binalot ang kanyang puso sa loob ng maraming dekada. Sa wakas, ang isang yars na itinuring na lumang gamit ay naging isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pinapanood ni na Alejandro at Doña Imelda ang paghingalo ni Teresa, sa paanan ng hagdanan tumigil ang aking panulat. At naramdaman ko ang matinding hapti. Masakit isipin na ang katapatan ay minsan sinusuklian ng ganitong kalupitan. Ang bawat eksenang inyong narinig ay hinugot ko mula sa mga totoong hibla ng buhay, mga kwento ng pagtitiis at muling pagbangon na ating nakikita sa paligid. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng audio. Ito ay isang piraso ng aking kaluluwa at pagsisikap na ibinahagi ko sa inyo. Sapat na ba ang naging karma ni na Alejandro at Doña Imelda para sa inyo? O naging masyadong mabait si Teresa sa kanyang pagpapatawad? Gusto kong malaman ang inyong saloobin habang pinapakinggan niyo ang boses ko. Ano ba ang inyong pinagkakaabalahan? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga anak naglilinis ng bahay? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba dahil dito palaging may nakikinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapalakas ang loob. Manatiling matatag, mga mahal kong kaibigan. Tandaan ninyo, ang inyong buhay ay parang ang puting blusa ni Teresa, maaaring mabahiran ng putik ng pagtataksil, ngunit kapag nilabhan ng sapat na tapang at katotohanan, muling kikinang ang inyong tunay na dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, ang muling paglipad ng Phoenix, ang lihim sa mansyon ng mga Villarreal. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.